Hindi na ako interesado sa Biblia. Mas mabuti pang mag-YouTube na lang ako. Ganun po ba? Yan din po yung sinasabi ng karamihan. Pero na-try niyo na po bang basahin ang Bible? Oo naman, noon. Pero ang hirap kasi intindihin. Actually, marami pong nakaka-relate dyan. Pwede niyo po ba akong ipakita po sa inyo ang isang teksto na dun po sinasabi po doon kung ano ang kapakinabangan kapag binabasa natin ang Bible? Isa lang ha. Salamat naman po. Dito po sa Roma 15:4, pansinin niyo po kung bakit ipinasulat ang Bible. Pakisuyan po kitang basahin. Ang lahat ng bagay ay sinulat noon para matuto tayo at may pag-asa tayo dahil ang kasulatan ay nagbibigay sa atin ng lakas at tumutulong sa atin na magtiis. Salamat po sa mahusay niyong pagbasa. Based po dyan sa nabasa natin, ate, napansin niyo po ba ang 4 na bagay na maitutulong sa atin ng Biblia? Sabi diyan, matuto tayo, nagbibigay sa atin ng lakas, pag-asa, at tulungan tayo magtiis. Para po sa iyo, alin po kaya dyan ang sa palagay niyo po ang kailangan na kailangan niyo po sa ngayon? Parang lahat naman, lalo na yung pag-asa, lalo na sa nangyayari sa ngayon, saka yung lakas para makapagtiis. Opo. At ang Biblia po mismo ang nagsasabi na mayroon po itong mensahe na tutulong sa atin na makapagtiis at magkaroon ng pag-asa. At nakita din po natin na practical pa po ito hanggang sa ngayon. Di po tulad ng sinasabi ng karamihan. Oo nga, no? Akala ko puro almat lang. Yan pala yung sinasabi mong magandang balita. Sige, tutulong siguro ito sa akin para maintindihan kung paano tatapusin yung problema sa ngayon. Opo, tama po kayo. At sa susunod po, pwede po nating pag-usapan kung ano po ang pangako sa Biblia ang nagbibigay sa atin ng tunay ng pag-asa. Gusto ko yan. Anong WhatsApp mo? Ay, ano nga palang name mo? Ano po, kids po yung name ko. Ano po name mo? Kasi Ito po yung WhatsApp number ko po. Kasi, ay, nandiyan na pala yung bus ko. Sige, mauna na ako. Yan din po yung bus na hinintay ko. Sabay na po tayo.